So, meron tayo, sir, medyo fresh yung 2024. Ano po? Noong 2024, dun sa mga complaints na received ni Palawan Province, meron ho tayong 295. And out of that 295, 241 settled. So yung sobra nun, so that's around 81%. Yung sobra ho nun, yung mga hindi nasisettled natin, umaakyat siya ng case sa National Labor Relations Commission. So technically, magkakaroon din ho yun ng talagang mariresolve din ho yun. Hindi nga lang kumbaga na-resolve sa part ho ni Dole. Kasi that's under single entry approach program, yung ating conciliation mediation. Ano po mostly yung mga kaso? Ang karaniwan ho, kung last year ang pagbabasihan, madami rin ho kaming yung natatanggap talaga, yung pag nagsiseparate yung tao. Pag nagsiseparate yung tao, hindi nakukuha yung final payment or ang tagal makuha ng final payment. And pangalawa naman, yung mga allegation ng illegal dismissal. So, yan ho normally talaga ang problema natin. So, floating yung tao, hindi na pinapabalik. So, yan ho ang karaniwan nangyayari. O di kaya nag-resign, ma'am. 1 year na ho kami, hindi ho namin nakukuha yung aming final payment. Kasi nga daw, parang hindi pa daw okay yung papel, pero hindi ho aabot ng ganun dapat. Kaya dun lang din ho na nare-refresh even yung mga employers na meron tayong sinusunod na rules when it comes to separation ng employees. Apo. Ma'am, yung compare po yung 2024 at saka sa previous year, mataas na po ba yung pinakamataas na so far? Yung 295 cases? Nung last year, meron kasing naging 300 din kami dati. Actually, that's before pandemic. Pero siguro sir, nung time kasi na yun, kung makikita nyo yung trend ng mga complaints natin, medyo dati kasi, wala pa bang, hindi ba nag-broadcast yung kung ano yung mga dapat awareness when it comes to sa labor and employment. Hindi pa ganun ang social media, hindi pa tayo ganito. So kaya parang feeling ko, bulasok ng time na yun. Pero since ngayon, ina-educate na yung tao, and meron din kaming dinagdag sa enforcement, na developmental, lahat ng munisipyo ho ay sinusunod ho namin yan, kaya siguro medyo nalilesen. So previously, mas mataas-taas talaga yung mga cases natin compared ngayon. Okay, thank you po. Pag yun, sir, yun, madaming pag-construction kasi talagang balak ng employees yun. Ako ho, prior naman ako naging head ho ng Palawan. Ang hawak ko ay doon sa labor inspector po ako, and then yun sa mga cases. Yung sa construction, sir, actually last meron akong nahawakan, parang nasa around 60 sila na construction. Ang problema nga nila yung hindi nababayaran. Pero so far naman ho, sir, alam ko may ibang na-NLRC, pero mostly naman ho ay binabayaran ng contractors. Kasi ho, yung mga tao, mabilis ho kasing para sa akin po, mas mabilis ho ipapa-impose yung mga pasweldo. Kasi ang titingnan mo lang dyan, ito ba yung empleyado mo? Ay may ano ka meron ka kaagad evidence doon. So, wala nang reason, and konti lang yung reason ng employer para hindi bayaran. Unlike ko itong sa sinasabi ko kasi kanina, medyo debatable pa yan. Minsan mag-aano pa ang employers Itong sa mga wages, 13th month, maliwanag ko kaagad yan. Kasi ang titingnan mo lang pumasok ka ba dyan sa ganyang araw. That's it. Makikita mo na kaagad. Sa mga industry or corporation, ano po yung mga pinakamaraming reklamo sa inyo dito sa Palawan, ma'am? Kung mga malalaking industry, Yes, ma'am. Normally, sir, ang ano nila is separation. It's either allegedly or yung isa, yung final payment. Pero bihira lang ho tayo makaka-encounter. Meron pa rin. Pero bihira lang ho tayo makaka-encounter ng yung hindi nabayaran yung minimum wage o di kaya mga OT. Bihira lang po yun. Industry, ma'am. Ma'am, industry. Sa industry, ma'am. Anong sector? Anong sector? Yung marami. Tourism ho tayo. And meron din tayong manufacturing po. Pero iilan lang. Bilang lang ho sa daliri yun. But the tourism ho, yun yung ating pinaka-major na industry ho dito sa Palawan. So ngayon, ma'am, yung kasi dati, yung reklamo yung sa mga mga yung mga mall. Meron pa rin ba, ma'am, yung mga malalaking supermarket or yung mga Chinese owned
establishment mo? Marami pa rin ba? Yung mga, okay, yung sa labas, kumbaga, meron pa rin, sir. Hindi naman tayo actually, yung sa part na yun, meron na kaming every year na siguro, kasi kung titingnan mo, yung iba kasi naka-agency. Actually, kung i-root cause analysis mo yung part ng pagdating dyan sa problema, dahil number one, dong factors na yan, syempre hindi naman direct sa kanila. So naka-agency, so nagkakaproblema with the agency. Yung kontrata, yung security of tenure, meron din ho. Meron din sa kanila. And then yun, yung mga underpaid pa rin. Lalo kung magtataas ng minimum wage, asahan mo medyo ilang months po muna bago sila ay mag-comply. Kung yun na ang sinasabi namin lagi, huwag na ho natin hintayin na merong magreklamo. Kasi ho, kami naman ho sa mga employees, naintindihan natin yung part. Magtaas ngayon, sabihin na natin, magtataas ng July 1. Example lang ha. Hindi naman natin automatic outright yan na July 2 okay na sila eh. Walang problema. We have considerations for that. Pero yung pahintayin mo yung tao na aabot ng 3 months, 4 months, 5 months, separate po yung parang istorya nun. So kaya, nakakold na ang attention. Ako talaga na i-file muna sa dole para talagang mag-comply kayo. Kaya isa ho yan sa namin, sa panawagan din sa mga employers ho, na pag ganyan ho, dapat na-foresee na natin. Pag mayroong public consultation, mga ilang months, kung maririnig na natin may ganyan, dapat naka-ready na. Kasi may mga employers din ho na gano'n. Naka-ready na yung formula, pagpatak ng talagang effectivity ng wage order, automatic, masusundan nila the following sa payment ng payroll. Pero dyan ho talaga sa unemployment rate mo. Yung data kasi dyan, na-experience ko na rin ho yung magsama ng computation, but the data is from PSA pagdating sa labor force. So kung sa amin, hindi talaga kami pa makapagbigay ma'am, nung exact talaga. Kasi yung pinaka-data talaga niya, siyempre ang kaya namin i-cover yung naka-in-house sa mga establishment. What if yung mga wala? So medyo mahirap po magbigay ng data agad. Doon lang ako lang sa employment facilitation na ilan yung na-assistahan natin out of job seekers na naka-registered dito sa atin sa Palawan. Actually, sir, sa construction naman, ay same pa rin naman yung ating yung applicable rate. Pero ho, kung mapapansin nyo, merong term ng mga pakyaw kasi when it comes to construction. Kung paano nyo i-quantify yun, kung tumama siya sa minimum wage, tingnan nyo ho yung working hours. Kasi kung babalikan natin si labor, tinutuos yung sweldo natin sa oras. Yun ho yung nakalagay doon. So kung si karpintero, halimbawa, sumisweldo siya ng, walang mababa din na karpintero per day, sige sabihin natin, 500. Ibabangga mo lang yan sa oras ng trabaho niya. So kung papatak sa oras ng trabaho, magkano ba ang 430 divided by 8? Minimum wage kasi. So kung mas mataas, di mas maganda. So 430 divided by 8, at around 50 something yata. So yung karpintero na yan, titingnan mo sa isang araw, ilang oras bang ginugol niya? Ngayon, makakompute mo yung supposedly oras niya. Ibangga mo ngayon sa kanilang hatian kasi yung work sa nila eh. Di ba, pakyaw, tas ito mang yung matatanggap namin. Sinabangga lang ho natin yan. Kung medyo mababa doon siguro tayo magkakaroon ng underpayment. Pero kung papasok siya doon sa oras versus na natatanggap niya for that day, wala tayong underpayment doon. Basta ho, ang pinaka-basic dito, babalik at babalik tayo sa oras ng trabaho. Kung ilang oras ang kanyang ginagawa. Ngayon ho, ang profile child labor natin for this 2025 as of today, nasa 594. Buong Palawan province po yun. And out of that, meron na tayong 100 na naasistahan. And take note lang din, yung profile, ang purpose ni Dole for profiling ay para mabigyan yung ng assistance. And para ho, isa din hong major na objective ni Dole ay makuha mo, especially yung mga child labor talaga na at-risk, makuha mo yung bata doon sa at-risk na trabaho and mapapapunta mo siya sa pag-aaral. Kaya yung aming livelihood assistance, meron kaming part dyan, yung mga parents, PCL ang tawag, Parents of Child Laborer. In-organize na namin yan para magkaroon sila ng livelihood. Aside, siyempre doon sa assistance din sa bata, kung ano mang pwedeng mabigay, in-organize natin ng livelihood. And pag naging association kasi sila,
isa din yan sa priority namin, yung mga isa sa anak nila, pwedeng mga under namin sa scholarship program sa WOODP, Workers Organization Development Program, na scholarship grant. Anong mga munisipyo po kaya po yung mga pinaka may mataas na kaso ng child labor sa Palawan? Later. Kasi ngayon lang, ganito kasi yun. Hindi mo masabi kaagad na ito na yung mataas. Kasi nagdidepende sa aming monitoring profiling. Siyempre nauna sila doon sa mga munisipyo. So possible, medyo taas ay papunta sila dito sa atin, sa Puerto Princesa. So medyo mahirap magsabi na siya yung unfair naman doon sa munisipyo. Tapos hindi pa namin nasa-saturate yung lahat ng area. So siguro after, end of December. Ano po yung mga programs, nagkaroon ng mga specific programs po ng DOLE, ma'am, para to fight child labor sa lalawigan po? Number one program ho natin dyan, actually, ang tutulungan mo ay parents. Ano? Kasi yung mga bata ho, pagpunta sa area ng nagpo-profile ng mga community facilitator ho namin sa child labor, meron ho yan silang ini-educate ho nila, especially yung parents. So doon ho kami tumututok sa parents. Siyempre, nandyan din ho yung bata. Kasi kung yung parents ay masisettle mo, yung bata ay hindi na rin niya mapapatrabaho. So yan ho yung aming priority ngayon. Yun rin sa pagbibigay ng livelihood. Kung merong profiling, sa mga assistants ho namin, inuuna ho namin sila. Kasi yun ho din yung aming tinitingnan na lahat ng profiled child laborers, dapat 100% yun ay nabigyan namin ng assistance. Based naman po sa profiling natin, ano po yung mga kadalasang nagiging trabaho ng mga child laborers natin and anong edad po yung pinakabata as of now? Actually, may latest tayo ngayon. Pero kung titignan nyo, ang pinakabata nasa mga 12. Oh. And ang ginagawa nila normally, pag yung sa mga munisipyo tumutulong sibak ba ng kahoy, sa bundok po. Ngayon, may latest po tayo. Yun, ano ko na rin, kasi may mga iba na ginagawa nilang content creator. Yung bata, di ba, pinapagawa ng ganitong klaseng activities. Example lang, mag-sample na tayo. Yung mga honeybees, meron tayo dito eh. Honeybees, yung bata ginawa ng, content creator doon. So, kung titingnan mo, hindi natin alam yung impact nung, siyempre nag-enjoy tayo, marami yung followers. Ay kaso, yung kanyang nakukuha, yung mga bata ay kinakagat. Siyempre walang personal protective equipment. Kasi overall dapat yun eh. So possible, pwede pa yung matay talaga ng bata. So ngayon, hindi lang tayo aware, tayo ng mga nagko-content creator o nagbi-video, hindi tayo aware dun sa impact, yung legal implications ng ginagawa namin. Kaya sana doon na-correct na rin naman yun. Kasi binisita namin kaagad din yun. Ay sana ay medyo careful din tayo. Kasi yung mga bata, sabihin na natin na sinasabi ng mga bata, nag-enjoy sila eh. Matagal na namin ginagawa ito. So, sanay na ho kaming makagat. So, kahit nagaganin ng mga bata, hindi ho yan nagiging justification natin pag umabot ng mga legal implications. So, in-educate lang ho din natin kasi magkakapamilya lang din sila eh. I-educate lang din natin. And then, ongoing na ho kami ngayon sa paghahanap din ng possible na assistance din sa family para makapag-focus yung mga bata din sa pag-aaral. Yun, and sa bundok halos. Actually sa fishing meron din. And ang construction wala pa akong wala pa akong naaktuhan. Pero yan kasi yung mga possible industry na pwedeng pagsimulan ng mga child laborers natin. Meron lang yung isang worker maximum na 10 kilos. So meron mga questions ngayon, paano pag 25 kilos? Hindi pa ako nasasagot yun. So sa ngayon, 10 kilos pa. Maximum na dapat ma-avail ng minimum wage worker. So lahat ng katayak po natin dyan ay yung kumpanya. Kasi meron tayong mga papeles na dapat i-comply. May memorandum of agreement with the companies. Pero dahil doon sa naging first nating implementation, ngayon napagkasunduan na pwede naman yung mag-MOA. Halimbawa, sabay-sabay. Isang employer na lang, isang tao lang yung mag-MOA. Pero, yung 20 pesos kasi it's a salary deduction sa mga tao. So, magkano yung 10 kilos? That's 200. So, magpapaluwal muna si employer
at siya ho ang magbabayad kasi si FTI po ang aming katay-up sa Manila. Pero si FTI is kasamahan niya ho ang NFA dito sa atin. Yung bigas ay manggagaling sa NFA, babayaran ho muna ng employer, magpapaluwal muna siya doon sa FTI, babayaran niya. Pero yung mga workers, salary deduction ho, yung 200 pesos each. So yan ho yung bago natin ngayon na ngayong month, maybe July, meron na naman ho tayong tranche na i-disburse. Na kung ilang sacks yun, sa ngayon kasi ang alam ko ay nasa 82 yung last, tapos may ngayon parang hindi ako alam kung umaabot ng 50, pero by July, dadagdagan namin yun. Kasi ho, ang target natin, kahit sa north, sa south, merong impact ba? Hindi lang sa Perto. So magtatay up tayo ng ibang area para maka-avail din po doon. So paunahan lang po ito, kasi hindi ko maipapangako yung slot or yung number ng bed makakatanggap nun, hindi ko naman ho ganun kadami. So, meron lang tayong limited na slots sa ngayon yung binabaho sa amin sa Palawan. So, paunahan mo kung sino ang makakapag-comply kaagad ng requirements. Yung requirements lang ay mag-contact lang sa amin kasi kailangan lang namin i-facilitate. May MOA kasi may letter of intent, may MOA, templated na yun, i-fill up lang ng employer and then i-facilitate mo ni Dole. So, yun lang ho yung gagawin doon. Engineer by So baka may kayo ho, kung gusto niyong tulungan ng ating mga minimum wage earner, ay sumangguni lang ho kayo sa opisina. Meron naman hong ibibigay ko rin yung aming hotline para ho direct makatawag sila kung sino ho yung interested po doon. Doon sa ibang mga programs ho natin, ang isa lang ho ang i-ensure natin. Kami ho sa DOLE, alam naman ho natin sa government, we are binded with the guidelines, the rules. Hindi ho natin talaga, may mga implementation, syempre sa tingin natin hindi perfect. Kasi talagang gano'n naman natututo tayo dun sa imperfections. So, possible may mga ganyan ho, pero kung meron tayong mga concerns pertaining dun sa mga programs na ini-implement namin, we are open ho sa opisina. So, kung meron kayong naging problema, hindi kayo maka-avail o kung ano man, or hindi kayo nakasweldo, idulog nyo rin ho sa opisina. Kasi kami naman ho, hindi ko naman masasagot kaagad kung anong gagawin dyan, pero ginagawan ho namin kaagad ng action yun. Ano po? So hindi kasi ako pwedeng mag-promise din na mabibigay yung ganito or what, kasi in accordance with the guidelines pa rin ng ating, yung mandato natin doon sa programa. So meron tayo sir, medyo fresh yung 2024, ano po? Noong 2024, doon sa mga complaints na received ni Palawan Province, meron ho tayong 295. And out of that 295, 241 settled. So yung sobra nun, so that's around 81%. Yung sobra ho nun, yung mga hindi na settled natin, umaakyat siya ng case sa National Labor Relations Commission. So technically, magkakaroon din ho yun ng talagang mariresolve din po yun. Hindi nga lang kumbaga na-resolve sa part ho ni Dole. Kasi that's under single entry approach program, yung ating conciliation mediation. Ano po mostly yung mga kaso? Ang karaniwan ho, kung last year ang pagbabasihan, madami rin ho kaming yung natatanggap talaga, yung pag nagsiseparate yung tao. Pag nagsiseparate yung tao, hindi nakukuha yung final payment or ang tagal makuha ng final payment. And pangalawa naman, yung mga allegation ng illegal dismissal. So, yan ho normally talaga ang problema natin. So, floating yung tao, hindi na pinapabalik. So, yan ho ang karaniwan nangyayari. O di kaya nag-resign, ma'am. 1 year na ho kami, hindi ho namin nakukuha yung aming final payment. Kasi nga daw, parang hindi pa daw okay yung papel, pero hindi ho aabot ng ganun dapat. Kaya dun lang din ho na nare-refresh even yung mga employers na meron tayong sinusunod na rules when it comes to separation ng employees. Apo. Ma'am, yung compare po yung 2024 at saka sa previous year, mataas na po ba yung pinakamataas na so far? Yung 295 cases? Nung last year, meron kasing naging 300 din kami dati. Actually, that's before pandemic. Pero siguro sir, nung time kasi na yun, kung makikita niyo yung trend ng mga complaints natin, medyo dati kasi, wala pa bang, hindi ba nag-broadcast yung kung ano yung mga dapat awareness when it comes to sa labor and employment, hindi pa ganun ang social media, hindi pa yan.
hindi pa tayo ganito. So, kaya parang feeling ko, bulasok ng time na yun. Pero since ngayon, ina-educate na yung tao, and meron din kaming dinagdag sa enforcement, na developmental, lahat ng munisipyo ho ay sinusunod ho namin yan, kaya siguro medyo nalilesen. So, previously, mas mataas-taas talaga yung mga cases natin compared ngayon. Okay, thank you po.